Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Itok. Taong 1961. Antique. Dahil nakatira sila sa liblib na nayon, na malayo sa bayan at baybayin, paminsan-minsan lang sila Itok kung makatikim ng isda. Maswerte lang kapag may kanayon silang tutungo sa bayan para mamalengke, dahil nagpapadala sila rito ng pambili ng isda. Isang araw, pumunta ang kanyang tiyahing babaylan sa kanilang bahay at nakipagkwentuhan sa kanyang mga magulang. Nagkataon din noon na nasa labas silang lahat, maging si Itok, dahil nagmemeryenda sila ng nilagang saging. Kung ano-ano ang naging paksa ng kanyang tiyahin at ng kanyang mga magulang noon, hanggang sa nadako ang kanilang kwentuhan sa kababalaghang nangyari sa isang nayon sa kanilang bayan. Nakinig na lamang si Itok noon, subalit habang patagal ng patagal ang kanyang pakikinig doon, ay mas lalo ring tumitindig ang kanyang mga balahibo sa batok. Halos hindi kasi siya makapaniwala dahil ayon sa kanyang tiyahin, halos lahat ng mga tao sa naturang baryo ay nalalagasan ng ngipin. Dagdag pa ng kanyang tiyahin ay tutunguhin nga niya yun kinabukasan nang sa gayoy malaman niya kung ano ang sanhi ng pangyayaring yon. Malakas daw kasi ang kutob niyang may sumpa sa nayon na yon, kaya nagkakagano ng mga tao roon. Matapos niyang ikwento ang nangyari sa naturang nayon, sinabi rin kaagad nito kung ano ang kanyang sadya. Napako naman sa kanyang pwesto itong si Itok nang malaman niyang nais pala siyang isama ng kanyang tiyahin sa naturang baryo nang sa gayoy meron itong alalay. Ayaw sana ni Itok noon, subalit wala na siyang nagawa nang makiusap ang kanyang tiyahin. Sa kadahilanang ito, inihanda na lang niya ang kanyang damit, gawa ng sa bahay siya ng kanyang tiyahin matutulog. Pagkatapos niyang maihanda ang kanyang mga damit, umalis na silang dalawa ng kanyang tiyahin. Dahil hindi pa nauso ang sasakyan sa kanilang nayon, naglakad na lang sila hanggang sa makauwi na sina Itok sa bahay ng tiyahin nito. Pagkarating nila roon, agad na nagwika ang tiyahin niya sa kanya. Ayon dito, kailangan din ni Itok na makita ang pamamaraan niya ng panggagamot at makikipagkonekta sa mga diwata sa kalikasan dahil darating ang panahon at si Itok na ang siyang magmamana ng kakayahan niya. Dagdag pa niya, hindi niya matatakasan ng ganoong kapalaran, lalo pa at nasa dugo na nila ang pagiging babaylan. Tiya, ano po ang aking gagawin bukas? Ano hubang sa palagay ninyo nagdala ng sumpa sa naturang baryo? Tanong pa niya sa kanyang tiyahin. Bumuntong hininga naman yon, at dahil hinala pa lang ang meron siya at hindi niya pa napapatunayan, nagwika na lamang ito na malalaman nila yon kinabukasan kapag nakita na nila ang sitwasyon ng mga taong nalalagasan ng ngipin. Nung mga panahong yon, napaisip na si Itok kung ano ang posibleng may gawa nun. Malakas din ang kanyang kutob na marahil ay isang mangkukulam ang may gawa nun, kaya tsak na mahihirapan silang kalabanin yon. Subalit, dahil may tiwala naman siya sa kakayahan ng kanyang tiya, nagdasal na lamang siya na sana ay gabayan silang dalawa sa kanilang pagtungo roon. Kinagabihan, pagkaraan ng mahigit 1 oras matapos nilang maghapunan, nakita ni Itok na nagriritwal ang kanyang tiya. Dahil dito, hinayaan na lang niya yan at naghintay na lang siya kung ano ang iuutos nito sa kanya. Dahil mas liblib ang baryo ng kanyang tiyahin kung ikukumpara sa kanila, medyo nag-alangan si Itok na tumambay sa labas. Subalit, nang makaramdam siya ng pagkainip, nagpasya siyang magpahangin na lamang muna at magpaantok. Pagkarating niya roon, ay agad siyang pinanindigan ng kanyang mga balahibo.
Pakiramdam niya, may ibang mga nilalang na nasa paligid, kaya hindi na lang siya umalis sa hagdan at minabuting maupo sa baitang na yon para tumambay. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtambay noong makarinig siya ng mahinang paghuni sa paligid. Noong una ay naisip niyang baka gawa lamang yon ng kung anumang ibon. Pero nang mapansin niyang parang umiikot yon sa bahay ng kanyang tiyahin, ay nagkaroon siya ng kutob na isa yung aswang. Ang lakas naman ng loob ng aswang na yan. At kahit na bahay ng babaylan, ay hindi nila sinasanto. Wika niya sa kanyang sarili. Naisip na rin niyang marahil ay siya ang punteriya ng aswang na yan dahil dayo lang siya sa naturang baryo. Sa kadahilanang yon, pinili na lamang ni Itok na pumasok sa bahay ng kanyang tiyahin. Batid din niya sa kanyang sarili na hindi makakapasok ang aswang na yon dahil sa isang babaylan ang kanyang tiya. Saktong pagpasok niya, tapos na rin sa kanyang pagriritwal at pagdarasalang kanyang tiyahin, kaya sinabi niya ang patungkol sa nilalang na umaaligid sa labas ng bahay nito. Napatango naman ang tiya ni Itok at tumugon na narinig din niya ang paghuni nun. Yun din daw ang rason kung bakit nais niyang lumabas, at yon ay upang alamin kung naroroon pa ang aswang at nang magawa niya itong maitaboy. Napatango na lamang siya sa kanyang tiya, tsaka sinundan na lang ito ng tingin. Nang makalabas na ang tiyahin ni Itok, narinig niyang nagsisisigaw ito. Noong una may naririnig pa siyang paghuni na umaaligid, subalit nang mapasigaw na ang tiyahin niyang babaylan, biglang naging tahimik ang paligid. Napabuntong hininga na lang si Itok nang makita niyang papasok ang kanyang tiyahin. Nang makapasok na ito, agad din siyang nagwika. "Huwag kang mangamba. Hindi yan makakapasok o hindi tayo niyan masasaktan. Madalas talagang may umaaligid dito. Siguro ay baka tinitiktikan nila ang aking mga galaw." Napatango na lang si Itok sa kanya at kahit papaano ay naging kampante siya dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin. Sa kadahilanang yon, sa halip na tumambay sa labas, nagpasya na lang siyang magpahinga. Pinilit niya ang kanyang sarili na makatulog hanggang sa tuluyan na rin siyang nilukob ng antok. Pagkagising niya kinabukasan, ay nakahanda na ang kanyang tiya. Sa kadahilanang ito, nagdali-dali ring naligo si Itok, nagbihis at kumain ng agahan. Bago sila umalis, may kung anong ipinausok pa ang kanyang tiyahin upang hindi raw mabati ng mga masasamang elemento. Binigyan din siya nito ng kalme na pangontra. Pagkatapos nun, nagpasya na silang tumungo sa baryo kung saan pinaniniwalaan ng kanyang tiyahin na may kababalaghang nangyayari. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may makasalubong silang ale. May dala itong bayong na naglalaman ng kung anong malansang bagay. Pagkakita naman ng ale kina Itok, ay tila natakot ito. Nagmamadali siyang lumihis ng daan at hindi man lang lumilingon. Sa kadahilanang yon, sinubukan siyang tawagin ng tiyahin ni Itok at nang hindi ito lumingon man lang, ay may kung ano siyang inusal. Ilang sandali pa ay napalingon sa kanila ang ale at napatitig ng mabalasik. Subalit dahil sa kanyang ginawa, natisod siya at tumilapon ang laman ng kanyang bayong. Nagmadali naman niyang pinulot ang lamanan na napag-alaman ni na Itok na mga isda pala. Matapos niyang pulutin yon ay nagmamadali siyang naglakad na parang may kung anong kinakatakutan. Napailing na lamang ang tiya ni Itok noon at sinabihan siya nito na tingnan ng bahagi kung saan tumilapon ang mga isda ng ale. Hindi naman nagdalawang isip si Itok na lumapit doon at nang may makita siyang isang isda, kinuha niya ito at ipinakita sa kanyang tiya.
Nagulat naman ang mga mata ng tiyahing babaylan ni Itok at nagwika rin yon na parang may kakaiba sa naturang isda. Agad namang napatanong si Itok kung ano ang ibig niyang sabihin, subalit hindi nakasagot ang kanyang tiyahin. Sinabihan na lang siya nito na hawakan ng maigi ang isda at huwag niyang bibitawan. Napatango naman si Itok at noon din mismo ay may kung anong inusalang babaylan, sabay ihip sa naturang isda. Hindi naman iwinaglit ni Itok ang kanyang paningin sa nasabing isda at nagulat na lang ang kanyang mga mata nang makita niyang unti-unti itong nagbabago. Bibitawan niya sana yon, ngunit pinigilan siya ng kanyang tiya. Ano po bang nangyari sa isdang to? Bakit parang hindi na to isda? Parang karne na to ng baka. Tanong ni Itok na naghahalo na ang takot at pagkamangha. Hindi naman nakapaglihim ang tiyahin ni Itok at sinabi nito na malakas ang kanyang kutob na isang aswang ang aling yun. Dagdag pa niya, kung aswang ang nasabing ali, malamang daw ay karne ng tao ang ginawa nitong isda. Marahil ay inorasyonan at nilagyan ng pambulag ang karne nang sa gayoy magawa nilang linlangin ng mga tao. Nung mga sandaling yon, ay tila nagkaroon ng ideya ang tiyahin ni Itok. Sinabi nito na kung hindi siya nagkakamali, ay isang pinaspasan ng aling yon at marami na siyang nabiktima. Magtatanong na sana si Itok sa kanyang tiyahin kung ano ang pinaspasan, subalit nagpatuloy sa pagsasalita yon, kaya nakinig na lang si Itok sa kanya. Ayon dito, malamang ay may nabiktima na ang aling yon, gawa ng naglalako ito ng kanyang isda sa mga kanayunan. Noon din, nagkaroon ng kung anong kutob si Itok. Tiyang, hindi kaya ang aling yun ang dahilan kung bakit nalalagas ang ngipin ng mga tao sa nayo na ating pupuntahan? Biglang tanong nito na naging rason para mapaisip ang kanyang tiyahin. Nandilat ang kanyang mga mata at may ideyang pumasok sa kanyang isipan. Sinabi niya kay Itok na marahil ay tama ang kanyang hinuha sapagkat ayon sa mga matatandang naging gabay niya noong nag-aaral pa lang siyang maging babaylan, nalalagas ang mga ngipin ng taong nakakakain ng isda ng naturang aswang. Sa kadahilanang yon, minabuti nilang dalawa na bilisan ang kanilang paglalakad. Dumaan pa sila sa dalawang sapa bago nila matanawang nayong tutunguhin nila. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may makita silang isang mama na naglalakad at may dalang bilao. Tinawag pa sila nito at inalok ng kanyang inilalakong isda. Subalit nang mapatitig sa kanya ang tiyahin ni Itok, ay tila natinag yon at nagmamadaling umalis. Napatitig na lang si Itok sa kanyang tiyahin sa kadahilanang pareho ng naging reaksyon ng lalaking yon at ang aling nakasalubong nila. Nung mga panahong yon, habang tanaw ng tiyahin ni Itok ang nasabing lalaki, may kung ano itong inusal na siyang naging rason para magwala ang lalaki. Parang biglaan siyang tinubuan ng nerbiyos at patakbong umalis. Dumiretso sina Itok sa taong nagpatawag sa kanila. Habang naglalakad at nakamasid sa mga kabahayan, ay ramdam ni Itok ang kilabot na hindi niya alam kung ano ang dahilan. Sa tuwing may mga tao silang nakikita ay halata ang pangangayayat ng mga yon. At kagaya ng nakarating sa kanilang balita, halos lahat ng mga tao roon ay nalagasan ng ngipin. Pagkarating nila sa bahay ng nagpatawag sa kanila, ay isa-isa ring lumapit doon ang iba pang taga-nayon. Nagusisa ang babaylan kung ano nangyari at doon nalaman ni na Itok na may mga naglako ng isda sa kanila. Gawa ng napakamura nun, nahikayat ang mga taga roon na bumili. Ang nakakapagtaka nga
ay kahit na anong pampalasa ang ilagay nila sa nasabing isda, ay parang hindi tumatalab doon at nananatili itong walang lasa. May isa pa sa kanila nagmamadaling kumuha ng isda at nang ipakita nila ito kina Itok, ay gano'n na lamang ang gulat ng magtiyahin. Unang titig pa lang ni Itok doon, alam niya na kawangis siya ng isdang kanilang napulot. Napatitig na lamang siya sa kanyang tiyahing babaylan at hinintay kung ano ang sasabihin nito. Ilang sandali pa, inalis din ng babaylan ng napulot na isda ni Itok, subalit lahat ng mga tao roon ay nagulat nang makita nila na hindi isda, kundi isang piraso ng karne na hiniwa ng manipis. Nagkagulo ang mga tao roon at halos lahat sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Sa kadahilanang ito, kinuha ng tiyahin ni Itok ang isda na sinasabing binili ng mga taga roon sa dayong naglalako. Hindi na rin siya nagdalawang isip pa at agad niyang binulungan niyo ng kung anong orasyon. Hindi naman iwinaglit ng mga taong kanilang titig sa hawak ng babaylan at lahat sila ay nilukob ng takot nang makitang nagbago ng anyo ang isdang yon. Kanya-kanya sila nang naging pahayag at ang bawat isa ay natakot sa posibleng mas malala pang mangyayari sa kanila. Ipinakita rin ng mga taga-nayon ang mga ngipin nilang nalagas at maging si Itok ay nagtaka nang makitang maayos naman at walang sira ang mga ngipin nila. Subalit kung titingnan, para bang pinuwersang bunutin yon. Maging ang tiyahin ni Itok ay nabahala nang makita ang mga yon dahil paniguradong babalikan daw ng mga aswang ang nayong yon. Sinabi rin ng babaylan kung ano ang tawag sa mga aswang na yon at kung gaano sila kadelikado. Nung mga panahong yon, gumawa ng alay para sa mga diwata ng kalikasan ng tiyahin ni Itok. Idinalangin nito ang proteksyon at kagalingan sa mga tao roon. Pagkatapos nito, sinabihan niya ang mga taong mag-alay ng kanilang pagkain at manalangin ng taimtim. Nang matapos ang kanilang pag-aalay, nagtungo silang lahat sa malinis na ilog na nasa dulo ng nayo nila. Nang naroroon na sila, dinasala ng babayla ng ilog at inutusan ng mga taong uminom doon nang sa gayoy ay hindi masira ang iba nilang mga ngipin. Binilinan na rin ni Itok ang mga taga-nayo na wag nang bibili ng isda sa mga taong hindi naman nila kakilala. Baka sa susunod kasi ay mas malala pa ang mangyayari sa kanila at hindi na nila ito maagapan. Kinahapunan, natapos din ang kanilang naging gamutan. Bago pa man tuluyang umalis sina Itok, sinabi pa ng kanyang tiyahing babaylan sa kanila na maglagay ng mga pangontra sa kanilang mga tirahan para hindi makapasok ang aswang. Dagdag pa niya, magpatawag lamang ang mga ito kung nanggagambala na ang aswang sa kanilang nayon. Bago tuluyang lukubin ng dilimang paligid, minabuti ni Itok na umuwi na. Subalit, nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad, nakaramdam siya ng kakaiba. Sinabi rin niya yon sa kanyang tiyahin at ayon sa babaylan, ganun din ang kanyang pakiramdam. Sa kadahilanang yon, minabuti nilang magmatsyag sa paligid. Walang ano-ano, may natanaw silang dalawang taong naglalakad. Tila nagmamadali ang mga yon, kaya parehong nagtaka sina Itok at ang kanyang tiyahin. Nang medyo nakakalayo na ang mga taong yon, biglang umalingasaw sa paligid ang napakalansang amoy. Parang hasang ng isda yon, kaya nagkaroon ng kakaibang kutob ang tiyahin ni Itok. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang ang mga yan. Hindi kaya... Bigla ang natigilan ng babaylan sa kanyang sasabihin nang magwika rin si Itok. Sinabi nito na marahil ay yon ang may pakana ng lahat at kung hindi sila mapipigilan
magagawa nilang ikalat ang kanilang peking isda. Paniguradong makakarating po yun, maging sa ating baryo. Saad ni Itok. Napatango ang babaylan sa kanya at nagwika na kinakailangan nilang malaman ng totoo nang sa gayoy magawa nilang puksain ang mga aswang na yon. Naglahad na rin siya ng plano kay Itok at nakinig naman ito sa kanya. Nung mga panahong yon, nakaramdam ng takot si Itok. Sa tanang buhay niya ay hindi niya akalaing sasabak siya sa ganoong sitwasyon. Subalit, dahil naroon na rin siya sa ganoong estado, pumayag na rin siya sa kung anumang nais ng kanyang tiyahin. Bago sila tuluyang magpatuloy sa paglalakad, may kung anong halaman pang kinuha ang tiya ni Itok. May ibinulong siya roon at pagkatapos ay sinabi ng kanyang tiyahin sa kanya na susundan nila ang 2 tao na nakita nila. Dahil sa halamang kanilang hawak noon, ay hindi sila makikita ng mga masasamang elemento. Napatango naman noon si Itok at noon din, sinundan nila ang 2. Habang naglalakad, naging panay ang paglinga ni Itok. Hindi kasi siya makapaniwala noon, gawa ng parang may mga matang nakatitig sa kanila ng kanyang tiyahin. Hindi nila namalaya na dahil sa kanilang pagsubaybay sa 2 tao, ay nakarating sila sa mas liblib na nayon. Halos walang kabahayan doon, at ang tanging naroroon ay mga ligaw na damo, tsaka mga naglalakihang puno. Hindi nila tinantanan ng 2 yon. Alam na alam kasi nila ang amoy ng mga yon, kaya hindi sila nahirapang sundan ng mga ito. Inihanda na lang nila ang kanilang sarili sa kung anumang posibleng mangyayari sa kanya. Natigilan na lamang silang pareho nang makita nila ang isang bahay doon. Wala ni kahit isang katabing tirahan doon at wala ring bakod. Nagmatsyag sina Itok at ang kanyang tiyahin hanggang sa makita nilang pumasok sa bahay na yon ang 2. Balak pa sanang lumapit ni na Itok doon, ngunit nang malanghap nila ang nakakasulasok na amoy doon, nag-alangan na sila. Nagmatsyag sina Itok at ang kanyang tiyahin hanggang sa makita nilang pumasok sa bahay na yon ang 2. Balak pa sanang lumapit ni na Itok doon, ngunit nang malanghap nila ang nakakasulasok na amoy, nag-alangan na sila. Pinigilan naman ni Itok na masuka ang kanyang sarili dahil sa takot na baka makagawa siya ng ingay. Walang ano-ano, nagpaalam ang kanyang tiyahin na lalapitan ito ang bahay ng 2. Hindi naman nakapagsalita noon si Itok at tinanaw na lang niya ang kanyang tiya habang naglalakad ng marahan. Dahil tuluyan ng naging madilim ang paligid, walang ibang nakita si Itok maliban sa malamlam na liwanag na mula sa gaserang nasa loob ng bahay na yon. Ilang sandali pa, gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Itok nang makarinig siya ng maihinang paghuni sa paligid. Subalit, nang maalala niya ang ibinigay sa kanya ng kanyang tiyahin, tinatagan na lang niya ang kanyang loob. Alam niyang hindi rin makakalapit sa kanyang mga masasamang elemento at kung makakalapit man, ay hindi ito makakapanakit sa kanya. Nabaling na lamang ni Itok ang kanyang pansin sa bahay na naroroon nang makarinig siya ng pag-ungol. Lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang mapagtanto niyang tinig yon ang kanyang tiyahin. Sa kadahilanang ito, kahit na patuloy niyang naririnig ang mga huni sa paligid, minabuti pa rin ni Itok ang lumapit sa bahay ng 2 na pinaghihinalaan nilang aswang. Tinawag niya sa mahinang boses ang tiyahin niyang babaylan, pero hindi ito sumagot. Sa kadahilanang yon, nagpasya siyang hanapin ito. Naisip kasi ni Itok na kung hindi niya makikita ang tiyahin niya sa harapan ng bahay na yon, malamang nasa likuran yon at nagmamatsyag. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang bigla niyang malanghap ang nakakasulasok na amoy
na parang nabubulok na karne. Napatakip siya ng kanyang ilong hanggang sa makarating siya sa likod bahay. Dahil wala naman ang dalawang sinundan nila roon, minabuti ni Itok na lumapit doon. Maswerte namang nakabukas ang pintuan, kaya kita niya ang loob ng kusina roon. Nang naroroon na siya, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. May dalawang katawan doon ng tao na parang tinalupan. May nakita rin siyang isang malaking banga na may kung anong laman. Agad na umandar ang kanyang kuryosidad, kaya nilapitan niya ang malaking banga roon, tsaka sinilip. Dahil sa malamlam na gasera roon ay nakita ni Itok kung ano ang laman nun. Agad din siyang kinilabutan at nandiri nang mapagtanto niyang ang bagay na ibinababad doon ay kawangis ng hiniwang karne na inilalako ng aswang na pinaspasan kung saan nag-aanyong isda sa paningin ng mga mamimili. Paniguradong sila nga ang aswang na tinutukoy ni Tia. Teka, nasaan na ba siya? Tanong ni Itok sa kanyang sarili habang nanginginig pa dahil sa kanyang natuklasan. Akmang lalabas sana siya roon para ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa kanyang tiyahin nang may marinig siyang yabag sa kanyang likuran. Tatakbo na sana si Itok para makatakas, pero hindi niya nagawa ng biglaang nandilim ang kanyang paningin. Huli na nang mawari niyang tinakpan pala ng dalawang aswang na nakatira roon ang kanyang ulo gamit ang sako. Pilit na nagpumiglas si Itok noon, subalit biglaan din siyang hinawakan ng dalawa sa kanyang braso. Sa kadahilanang ito, sinubukan niyang sumigaw para tawagin ang tiyahin niya, ngunit hanggang sa nakailang ulit siya ng pagsigaw ay hindi pa rin ito sumulpot. Napaungol na lamang si Itok na may tumamang matigas na bagay sa kanyang batok. Matapos nun, kasabay ng kanyang pagbagsak sa lupa ay ang pagkawala ng kanyang malay. Bumalik na lamang ang kanyang ulirat nang makarinig siya ng mga ingay at nawari niya ring wala ng takip na sako ang kanyang ulo. Tila nagkaroon din ng kumusyon doon, kaya sinubukan niyang umalis sa kanyang pwesto. Ngunit napasigaw na lamang ulit si Itok nang mawari niyang nakagapos pala siya sa haligi na malapit sa kung saan naroroon ang mga katawan ng biktima ng mga aswang na yon. Pinilit niyang makapumiglas doon at dahil sa kanyang ginawa, naging maluwag ang pagkakatali hanggang sa tuluyan na niyang makalaga ng kanyang sarili. Noon din ay lumabas siya sa bahay ng mga aswang at ganoon na lang ang kanyang gulat nang sobrang maliwanag doon, gawa ng nasusunog ang mga ligaw na damo sa paligid. Kitang-kita niya rin kung papaano naglaban ang kanyang tiyahing babaylan at dalawang aswang. Nung mga sandaling yon, ay ibang-iba ang mukha nilang dalawa dahil napuno yon ng mga balahibo at nagbabaga ang kanilang mga mata. Pansin din niya ang kanyang tiyahing babaylan na parang nababalot ng puting ora. Kaya kahit na medyo madilim ang kanilang kinapupwestuhan, ay nakikita niya ang naging laban ng dalawa. Ninais ni Itok na tumulong sa kanyang tiyahin, pero alam niyang wala siyang ibang magagawa sapagkat wala siyang kakayahan na labanan ang mga aswang na yon. Kahit pa na malakas at mabilis ang mga aswang na yon, hirap pa rin silang talunin ang tiyahin ni Itok. Kalaunan, mas lalo pang nanggigil ang mga aswang na yon na mapatay ang babaylan. Nang makita ni Itok na nalagay na sa alanganin ng kanyang tiyahin, minabuti niyang maghanap ng panlaban. Subalit, dahil wala siyang ibang makita maliban sa gaserang naroroon, mabilis niya itong kinuha, tsaka patakbong lumapit sa kanyang tiyahin at sa dalawang aswang. Nagulat naman ang kanyang tiyahin nang makita si Itok. Subalit bago pa man niya mapigilan ang paglapit ng kanyang pamangkin, ay naroon na si Itok. Napasigaw siya at walang pagdadalawang isip na itinapon sa dalawang aswang ang gasera. Nung mga panahong yon,
Nakadampot din ng isang patpat ang tiya ni Itok at may kung anong dasal siyang inusal. Pagkatapos nito, itinapon niya rin ang patpat na yon sa direksyon kung saan naroroon ang dalawa. Pagkalapat ng patpat na yon sa lupa, mas lalo pang lumakas ang sigawan ng dalawang aswang. Pilit silang nagwala at naghanap ng paraan para maapula ang apoy na sumusunog sa kanila. Subalit kahit na anong gawin nila, ay hindi ito namamatay. Di naglaon, bumagsak sila sa lupa at sinubukang magpagulong-gulong. Subalit nang gawin nila yon, mas lalo lang na lumaki ang apoy, kaya tuluyang nasunog ang katawan ng dalawang aswang. Noong mga sandaling yon, ay pilit na bumangon ng dalawa, ngunit agad ding bumagsak sa lupa. Gumapang pa sila pero sa pagkakataong yon ay may kung ano pang inusalang babaylan na siyang naging rason para mapako ang dalawa sa kanilang pwesto. Noon din, inutusan ng kanyang tiyahin si Itok na basagin ng banga kung saan nakababad ang mga hiniwang karne ng tao. Ikinalat niya yon sa labas kung saan naroroon ang dalawang aswang na sunog na ang buong katawan. Matapos nilang gawin yon, siniguro ng tiyahin ni Itok na wala ng buhay ang dalawang aswang. Dahil sa kalagayan nun, alam nilang hindi na mabubuhay pa ang mga yon. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis na sila roon at minabuting umuwi na. Hindi na nila ibinalita sa mga taganayong na biktima ng dalawa kung ano ang nangyari sa mga ito. Ang tanging mahalaga sa kanila noon ay ang napuksa nila ang mga aswang na kung hindi nila napigilan ay malaki ang tsansa na maghasik pa ng lagim sa ibang lugar. Habang sila ay pauwi, halos hindi maarok ng isipan ni Itok kung papaano nagawa ng kanyang tiyahin ang ganoong bagay. Sa pamamagitan lamang kasi ng kanyang taglay na kaalaman sa pagiging babaylan, ay nagawa nitong talunin ng ganun lang kadali ang dalawang aswang. Sa kadahilanang yon, naisip niyang hindi basta-bastang tao ang kanyang tiyahin. Medyo nag-alangan na rin siyang sumama rito, sa takot na baka dumating ang panahon at mas malala pa ang kanilang maging karanasan. Subalit, dahil alam ni Itok na walang magiging alalay ang kanyang tiyahin, sa tuwing ipinapatawag siya nito at isinasama, ay hindi na lamang siya tumatanggi. Naisip din kasi niyang hindi naman siya pababayaan ng kanyang tiyahin sa kung anong peligro na kanilang kahaharapin at magagawa niya ring malagpasan ng mga pagsubok, gaya ng sinundan nila ang dalawang aswang na nagbebenta ng mga peking isda na mula sa karne ng tao. At ang mga aswang na yon ay kung tawagin ay pinaspasan. Sa tagal ng pagsasama nilang dalawa, tuluyan na rin siyang natuto sa mga gawi ng babaylan na tiyahin ni Itok. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ako di na ako magtataka, no? Kasi alam naman nating lahat na sobrang lalakas ng mga babaylan. So, yung pagtataka ni Itok para dito sa tiyahin niya, medyo naging questionable sa akin yun. Kasi, ba't ka magtataka? Napakalakas ng tiyahin mo. Tsaka hindi na rin nakakapagtaka na tatapusin niya ng ganong kabilis yung dalawang aswang na yun. Baka mamaya, ordinaryong aswang lang yun na merong kakayahan na sobrang lakas na sa bulag. Kapag ganong klaseng mga aswang, alam naman nating lahat, papanisin nyo ng kahit sinong antingero. Diba? Lalo pa to, tiyahin niya, babaylan. Alam niyo, ang gusto ko lang dito sana ipinagpatuloy ni Itok yung pagsama niya. Tapos lahat ng gawi, lahat ng aral ng babaylan, inaral niya. Tapos panibagong paglalakbay naman na sarili na lang niya yung maglalakbay. Tapos hindi na siya matatakot, kahit sino kaya niya ng kalabanin. Ang ganda sana, no, kung ganun. Pero ito lang yung sinend na kwento sa atin ni Itok. Pero overall, sobrang satisfy ako rito. Tsaka meron silang natulungan na hindi lang isa, kundi napakaraming tao.
Kaya para sa akin, saludo dito sa tiyahin ni Itok. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.